Hello mga friendship, nandito na naman po tayo. Nagbabalik na naman po ang inyong friendship na si Angelita. And of course, dito pa rin sa ating YouTube channel ng mga mata ni Angelita. Ayan po kasi mga mata ni Angelita ay palaging nakamulat para sa katotohanan. Hindi po ba? Nanonood ho tayo ng mga balita dito sa ating bansa. Yung kung ano ang mga naririnig natin at kung ano ang mga nakikita natin sa nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. So ngayon po mga friendship, bago po ako magsimula sa aking topic is, hayaan nyo muna akong bumati sa inyo na isang magandang araw. Good day to everyone. Magandang araw mga friendship na nandito ngayon sa buong Pilipinas. And sana ay nasa mabuti kayong lahat ng mga kalagayan, di ba? Alam naman natin, God bless us all. Andyan lang palagi si Lord na nagbabantay sa atin at ginaguide niya tayo sa tamang landas na dapat nating tahakin. Alright, mga friendship, buongiorno mi ames. And of course, sa mga taga Palawan, dyan sa Batarasa hanggang sa Puyo, mayad nga adlaw kanindong tanan mga kaiban. Okay, mga kaiban, it means mga friendship. Yan ho ang ibig sabihin dyan. Alright. And para naman dyan sa Kailukanuhan, magmula norte hanggang sur, nainbag nga adlaw kada kayo, amen. And syempre, hindi rin natin makakalimutan dyan sa Sambuanga ating mga kababayang mga Sabacano. Buenos dias, señores, señoras, mi amiga, mi amigo, señorito, and señorita. And of course, Guten Tag! Hello! At sa ating mga kababayang Muslim, Assalamualaikum ang say. And of course, kifak and kifik mga habibi. Sa atin namang mga kaibigang Arabic at dyan sa mga kaibigan nating Lebanese. Di ba? Syempre naman mga friendship. Meron din naman tayo mga friendship na nasa mga ibang bansa. Kaya babatiin naman natin sila. Alright. Ngayon naman ho ang ating topic. Nako, madami-dami ho tayong tatalakayin at madami-dami rin ho naman ho tayong magiging comment, di ba? And gusto ko lang pong ipauna sa inyo, hindi po tayo fake news. Hindi po tayo magsasabi ng mga fake news kasi bawal ho yan. Baka mamaya pati tayo maipatawag. Diba? Ang sa atin naman ho nagko-comment lang tayo kung anong nakikita natin sa mga nangyayari ngayon. O kaparis na lang netong hearing sa Senado, 'di ba, nung nagpatawag si Senator Amy Marcos ng hearing about sa pag-arrest kay FPRRD, kay Duterte, 'di ba? Okay, makikita ho natin talaga ang mga tunay na kulay ng mga tao, 'di ba? Parang yung mga hunyango. Alam niyo ba yung hunyango, isang klase ng hype na paiba-iba ang kulay. Kung minsan makikita mo siya sa gabi, ang kulay niya is kulay blue or kulay puti. Diba? Sa araw naman, minsan makikita natin kulay green siya. Kung nakakita na kayo ng ganong klaseng hype, i-google na lang ninyo. Talagang paiba-iba ang kulay nun. So, kukumpara lang ho natin sa ating mga tao. Diba? Yung mga tao talaga, ganun din ho. Paiba-iba ng kulay kasi pag nakaharap dun sa kabila, okay ang kulay niya, pumapares siya sa kulay nun. Parang ang hunyango, pag nakatabi ho siya sa kulay pink, nagiging pink din ho siya. Ganon din ho ang ating mga kababayan. Kumisan, di ba? Pag nakahalo sila sa ganong kulay, ganon na rin ho ang kulay nila. So, yun ang ating magiging topic sa araw na ito, mga ka-friendship. Well, eto na po tayo. Panoorin muna natin ho ito, okay? So, yung pong nagugulat ako kasi even those who claim to be human rights activists, pinopost nila to sa Facebook. Again, hindi ko nila lahat. I admire many human rights activists, but even some na very well known, no? If I'm not mistaken, even former Senator De Lima, more or less may ganitong tema. Bakit? Si Duterte ba may alam na due process nung pinatay silang mga to?
Diba? Bakit siya ngayon humihingi ng due process? So, my next question is due process only for the innocent? Only for the saints? Or even, first of all, President Duterte is presumed innocent. But assuming 5 times na convicted drug lord, rapist, torturer, etc., nahuli ng PNP, under our Constitution, dapat ba may due process pa rin siya? Well, mga friendship, ayan, si Senator Cayetano, di ba, nakita nyo? Tinatanong niya yun tungkol sa due process. Nabanggit ko na rin po yan noon, isa rin ako sa nagsalita noon, parang nabanggit ko na sinabi ko na humihingi ng due process sila FPRRD, di ba? Humihingi sila ng due process yung sa nangyari ng pag-arrest sa kanya. Pero noon bang pinagpapapatay nila yung mga tao? Yung kahit mga inosenteng walang kasalanan, pinagpapapatay nila May due process ba sila? Di ba walang due process? Wala nang due process, niwala ngang listahan ng kung sino-sino yung mga yung mga kaso, di ba? Wala nang mga naka-file. Nawawala yung mga file. Di nila malaman kasi nga walang due process May warrant of arrest ba? Di ba yung iba pinapasok na lang. Ang dami nagrereklamo noon. Pinapasok na lang nila yung mga tao ng mga kapulisan yung bahay ng mga mamamayan. Kung sinong gusto nilang pasukin, papasukin nila doon. Yung iba, di ba may nakita tayong mga naliligo pa. Naliligo pa ni hindi man lang nila bigyan ng time para magpalit man lang ng damit, magbihis. Di ba meron mag-anak na pinasok nila sa bahay, naliligo pa yung babae, nakatapis lang ng towel. Di ba? Pero pinasok nila, hinahanapan sila ng warrant of arrest, wala silang maipakita yung mga time na yon. So ito, ganun din nangyayari ngayon. Ngayon naghahanap sila ng due process niyan, pero isipin na lang natin, di ba napakatagal na nakasampa sa ICC ang kasong yan? Wala bang due process yun? Kung tutuusin na pagkatagal-tagal na ng due process nila Siyempre dadaan sa due process yan kasi law yan Batas yan ng Interpol. Di ba? Natural may due process sila dyan. Kaya hindi natin masasabi na wala due process na ginawa dyan, di ba? Siguro nung panahon nga ni Duterte talagang walang due process sa kanya kasi ang mga due process noon parang ginagawa lang sa mga may pera, pero kita mo yung mga pinagpapatay nilang mga mahihirap na mga tao, may due process ba yun? O di ba wala nga nangyari sa mga kaso hindi nga nabigyan ng katarungan yung mga yun. Nag-file man sila ng kaso pero dininig ba yun? Dininig ba sa korte? Di ba wala? Kaya nangyari, ayan. I-file nila sa Interpol. Crime against humanity ang nangyari. Kasi nga ganun nga, sinasabi nga natin, kasi panahon ni FPRRD yun noon nung mga time na yun. Kaya ano ba naman ang habol nila, di ba? So, siguro nga wala talagang mangyayari kasi kapanahunan niya yun noon, so wala tayong magagawa. Kasi hawak nila lahat sabi nga natin hawak nila lahat, hawak nila ang batas. Sila ang gumagawa ng mga batas. Tsaka kung meron mang mag-u-oppose, ano ba, may nangyari ba? Di ba walang nangyari? Kahit si Senator Leila de Lima, wala nga nangyari doon sa pag-aano niya, pag-question niya doon sa EJK na yun, about sa drug on war na yun. Ang nangyari, ang seste inakulong pa siya. Diba? Ngayon, eto, tingnan natin ang sagot ng DOJ dito, ni DOJ Secretary Remulla. Tingnan natin Tingnan natin kung anong sasagutin niya doon sa due process na tinatanong nito ni Senator Cayetano. Hunyango rin nilalabas lang niya talagang kulay niya, di ba? Friendship, mga friendship. Talagang masasabi nating naandun siya sa part na yun. Kahit ano yan niyang gawin niya, kahit sabihin niyang
Hindi niya sinasabing dito siya, doon siya. Pero halatang halata naman, di naman tayo mga bulag, di ba? Tsaka hindi naman tayo mga bingi para hindi natin marinig yung mga sinasabi niya. At tsaka doon na lang kaagad sa mga pananalita niya eh. Meron talaga siyang pinapanigan. Meron siyang kinikilingan. Di ba mga friendship? Ayan, nakikita naman natin. Tingnan na lang ninyo kung paano siyang magsalita. Di ba lahat kini-question niya? At tsaka lahat na ano niya, talagang yung question niya, yun na rin ang, yung tanong niya, yun na rin ang sagot niya, siya rin ang sumasagot. Kahit sagutin nitong mga resource person nila, so iba pa rin yung pinakakahulugan niya ron. Okay, panoorin natin to. Yung sagot naman ng DOJ natin doon sa sinasabing due process ni Senator Remulla. Well, mga friendship, hindi pala si Secretary Boying ng DOJ, Boying Remulla to, si Attorney Alex Medina pala. Siya pala yung yung sumagot dito about the due process. Pakinggan po muna natin siya, ha. Of the Constitution, when there is a deprivation of liberty, the consistent policy of the Constitution is to involve the judiciary. The exclusion, complete exclusion of the judiciary in the deprivation of liberty of any citizen is anathema to the principles of the Constitution. And you can see that in the different provisions of the Constitution. You can see that in the requirements for the warrant of arrest, due process, liberty of abode, criminal proceeding, criminal due process, even in the period when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended, the Constitution mandates the government to file charges against the person. So, okay, mga friendship, pakinggan naman natin tong pinagpipilitan ni Senator Amy Marcos, ha? Yung, natungkol dun sa mga red notice na yan, red notice at saka yung mga jurisdiction daw ng ng ICC. Pakinggan muna natin itong mga talagang ipinagpipilitan niya na parang wala nang katapusan na katanungan niya na sinasagot naman ng mga resource person niya. Ano bang commitment natin? Anong mangyayari sa atin? Sinabi na natin ICC has no jurisdiction. Tapos ICC warrant has no effect. Tama ba yun? E di ano ngayon yung Interpol? May obligasyon ba tayo sa Interpol? Diffusion pa lang to. Bakit obligado? Ano mangyayari kung hindi tayo sumunod? Katulad din po yan ng mga ibang red notices na hindi natin nakukuha, but obligado rin po tayo. Ano nga mangyayari? Anong parusa? Papaluin ba tayo? Tatanggalin ba tayo sa Interpol? I-isnabi na tayo ng buong kapulisan ng buong mundo? Hindi ko po masasagot yung gagawin ng Interpol sa atin, but masasabi ko po we have to comply with both the diffusion and the red notice. You have to. We need to. At the risk of what sanction? We need to. Ayan po yung we exert our maximum effort to comply with those requests. Nakakagulat lang po dahil kasi eto nga may obligasyon daw pero diffusion lang to at sabi ng Interpol first time daw nga nila na diffusion pa lang lumundag na at inaresto na kagad. Pero parang hindi naman itong biglaan kasi General Marbil, may memo kayo ng March 10, may memo kayo sa libo-libong pulis ang pinamobilize kahit hindi pa ninyo alam na may warrant. Sabi ninyo, hindi ninyo alam Asan yung memo? Nariyan kanina, di ba? Hindi, yung memo, tama po ba yan o mali yung binigay sa amin? Tama po yan, no? Madam Chair, no? Ang preparation namin, although sabi ko nga, narinig po namin na there will be possible na lumabas po yung warrant based sa mga dumadating na news. It's standard procedure po ng PNP na mag-prepare po in case that's a part of our planning process. Libo-libo ang minobilize na kapulisan, gumastos ang buong pamahalaan para lamang sa isang chismis galing sa Hong Kong. Sabi po ni Secretary John Vic, na chismis lang naman ang umabot sa kanila, hindi naman sila nakatanggap ng anumang katibayan Ma'am, it's a standard, Madam Chair, it's a standard procedure ng Philippine National Police kay chismis. So hindi, we have to prepare and plan kung ano pong mangyayari, eventualities po. Base sa chismis?
Wala kayong No, ano? we don't have any record na 7,000. Yun ang pinagmalaki sa dyaryo. Hanggang dyaryo lang naman kami. Ng maraming tao. I guess it's more of pinapilaki. But I doubt with this number, ito lang po yung nilabas po namin tao. Yes, nakakapagtaka lang kasi facility ninyo yung Villamor. Ang inimbita namin yung Air Force. Wala po rito. Bakit? Your Honor, because of the fact that we will not go into operational details, and I made the call that the armed forces will answer in the light of our supporting role and not principal role to the Philippine National Police. Yes, pero narito si General Larida. Anong nais niyo yung sabihin? Here I defer to the wisdom of the Honorable Secretary of National Defense. That is the AFP's role is to support the Philippine National Police. Thank you, Madam Chair. Or mismo. Kahit sa lugar ninyo mismo, kampo ninyo eh. Yes, Madam Chair. Ganon. O sige, ganon lang sagot. So, okay. Balikan po natin. Okay mga friendship, narinig nyo ba yon yung sinabi ni Senator Amy na kahit ba sa loob ng jurisdiction ninyo, sabi niya, kahit ba sa loob ng Villamor Air Base, okay na lang sa inyo yun, diba? So talagang sumusunod ang AFP, sumusunod sila syempre, yun ang utos. Ano ba ang gusto niyang gawin ng AFP na nandun sa Villamor Air Base? Magkagulo sila? Gusto nila harangin nila para hindi mapapasok doon si FPRRD? 'Di ba? Ano 'yun siguro ang gustong gawin ni Senator Amy, 'di ba? Na hindi pwedeng isakay yan sa eroplano o ganun. Ayaw nilang pumayag. Anong gusto nila doon? Magkakagulo yung mga AFP at mga PNP dahil lang kay Duterte, no? Dahil lang sa yun nga, gusto nga siyang sakay na sa eroplano para dalhin sa dahig. Yun yata ang gusto yata ni Senator Amy, huwag pumayag ang AFP na dalhin si former president, 'di ba, nung gabing 'yon. Ganun siguro ang ibig niyang sabihin. 'Di ba parang parang ang hirap isipin. Talagang parang pumapanig sila doon sa kung sino yung na may pagkakamali na dapat maparusahan. Parang dandun pa rin sila, kini-question nila lahat, pinapanigan nila yung mga mali. Kriminal yan eh. Kaya dapat hulihin. 'Di ba? ICC, Interpol. Dapat talaga pagbayaran niya yung mga ginawa niya. At kini-question pa rin nila yun lahat. Hanggang sa magmula sa warrant of arrest, hanggang sa pagsasakay na lang sa eroplano sa Villamor Air Base pagdala sa kanya doon. Kini-question pa rin nila. 'Di ba? Para bang walang karapatan yung mga kapulisan natin para gawin ang trabaho nila. Kasi mahirap kong trabaho yan. So ginagawa ho nila yung trabaho nila. Ginagampanan lang nila ng tama. Kung anong utos sa kanila ng kataas-taasan, syempre gagawin nila yun. Makikipag-cooperate sila. Ba? So lahat-lahat ho kini-question nila. Lahat magmula sa warrant of arrest hanggang sa parang ayaw nilang maniwala kasi kinidnap daw si FPRRD, si Duterte kinidnap daw, 'di ba? Illegal daw ang pagkakahuli sa kanya. Parang sapilitan daw by force. Lahat kini-question nila 'yon. Ginagawa nila lahat ng kwento ng mga fake news. Para doon mo talaga makikita kapag kapag talagang powerful yung isang tao. Kahit may pagkakamali na, kinakampihan pa rin nila yun. Pares na lang ng ginagawa niya ni Senator Cayetano. Para bang yung mga baluktot, pilit-pilit nilang tinutuwid para lang mabigyan ng para lang ma-prove nila na tama sila. Para maipagtanggol nila yung isang taong nagkamali. Ganyan ho siguro ang mga pinalalabas nila. Diba? Kaya ganun na lang ang pagtatanggol nila kay FPRRD. Kasi sa bagay,
Eh, yun kasi yun mga taong namatayan is may hirap na tao lang ho yun. Yung mga pinagpapapatay ng EJK noon ng drug on war. May hirap na tao lang ho sila. So, parang hindi sila importante sa lipunan. Kaya siguro baliwala sa kanila yun. Yung mga namatayan, yung mga pinagpapapatay, wala sa kanila yun. Kasi nga naman, itong nagkasala is former president. Kaya dapat talagang dun sila papanigan pa rin nila yun. Di ho ba? Kaso, sorry na lang kayo, may human rights kasi tayo. Kahit papano, hindi man kayo pumanig sa ganong pinaggagawa sa mga kababayang Pilipino, siguro nakita yun na at least may Interpol, at least may ICC, di ba? Na kahit papano pinakikinggan nila ang hinaing ng isang bansa na nagdusa nung mga panahong yun. Sana naman iniisip niyo yan, Senator Cayetano, Senator Amy Marcos, bakit ganyan ka? Akala ko ba Pilipino ka, yung parang ang puso mo na sa mga mamamayang Pilipino, sa mga mahihirap na Pilipino. Bakit ngayon ipinagtatanggol nyo pa yung isang taong may kasalanan? Hindi, palibhasa former president siya? Uy, nandun na ho tayo. Pero di ho ba ang law, ang batas ay wala hong pinapanigan yan? Kahit po sino pa siya, kahit mataas ang katungkulan niya sa isang bansa, kung may kasalanan siya, dapat panagutan niya ang kasalanan niya. Pagbayarin siya sa mga ginagawa niya. Pero ano kung ginagawa nyo? Ipinagtatanggol nyo yung isang taong dapat papanagutin sa mga kasalanan. Anong gusto ninyong mangyari? Baliwala na lang lahat yun? Yung mga ginagawa ninyong yan, parang pinakikita nyong talagang hindi sa bayan ang ano ninyo, kaya nandyan kayo sa pwesto ninyo bilang mga senator. Nakikita talaga natin kung nakanino sila. Diba? Kung nakanino, sino ang nandito at sinong nasa kaliwa. Paulit-ulit na lang ho niyang paulit-ulit na lang niyang sinasabi yung tungkol sa warrant na yun. Samantalang inexplain naman na sa kanila, di ba? Inexplain na ni General Torre, ni DOJ Secretary Rimulya, ni Attorney Medina, Teodoro. Inexplain na sa kanila pero pinagpipilitan pa rin nila yung sa kanila. Siguro naisip nila tama sila sa ginagawa nila. Ang taong bayan ho, hindi yung mga bulag yan. Di ba mga friendship? Hindi kami mga bulag, nakikita namin kung ano yung tama at kung ano ang mali. Lahat sa nangyayari sa Pilipinas. Wag naman sanang ganun. Na alam na nating nagkamali ang isang tao, bakit dinidepensa pa rin natin? Ibig sabihin lang, talagang yung mga mahihirap, walang karapatang mag-complain, walang karapatang mabigyan ng hustisya, ganun ba na lang ba yun? At dahil lang sa itong dahil former president, kaya naman na at mga kilala, mga popular, mga pamilya, kaya naman na ganun-ganun na lang, di ba, kung idepensa nila. Kahit na alam nilang nagkasala yan, pero nandun pa rin sila. Pinapanigan pa rin nila talaga yung mga pagkakamaling ganun, parang sa kanila wala na lang yun. Hindi naman, di ba, dapat tama yun. Di ba, mga friendship? Ginigisa nila ng gusto si General Torre. Parang gusto nilang palabasin na talagang si General Torre ang merong kasalanan, di ba? Na parang illegal nga yung pag-aaresto kay FPRRD. Parang yun ang gusto nilang palabasin. Paaminin nila, mali ang ginawa nyo, mali ang pag-aresto ninyo. Wala kayong warrant, illegal, mga kinidnap pa raw. Tapos mga chismis, naniniwala sa mga chismis. Si Senator Amy, ayun ang mga chismis sa dyaryo lang kami hanggang dyaryo lang kami Senator ka, di dapat, bago ka nagpapapaniwala sa chismis, nagbabasa ka muna, nagre-research mo. Di ba, Senator ka, dapat ikaw ang una rin nakakaalam niyan. Bakit naniniwala kayo sa mga chismis tungkol sa mobilization na yun? 7,000 na katao, di ba? Dapat hindi ganun. Ang dami-dami niyong koneksyon.
government, sa gobyerno kayo nagtatrabaho, dapat alam nyo yung mga yun. Sasabihin mo, sa dyaryo lang kami eh. Hanggang dyaryo lang kayo. Ano, hanggang dyaryo ka na lang? Nagbabasa ka lang palagi ng dyaryo? Hindi mo nakikita yung mga totoong nangyayari? Eh, ngayon, wala kang ginawa kundi manghalwat ng mga ganyan-ganyan. Nasa ICC na si FPRRD, hinahalwat pa rin ninyo lahat-lahat. Para bang ayaw ninyong maniwala sa mga nangyayari, no? Na sa ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Ayaw nyong maniwala na yun ang tama. Para sa inyo, mali pa rin yun. Ano bang klase kayong mga nakaupo sa katungkulan? Bakit naman ganun? Hindi naman kayo bias. Masyado kayong merong mga kinakatigan, pinapanigan. Parang pinakikita nyo lang talaga sa mga tao, sa taong bayan, sa mga Pilipino, kung ano talaga kayo. Diba? Mga friendship. Tingnan nyo to si Cayetano, no? Yung pagpupursigi niya. Pagpupursigi niyang cornerin sina General Torre para tungkol doon sa warrant of arrest na yun. Talagang pinagpipilitan niya, may dala kayo. Diba? Okay, mga friendship ha. Wait lang. Sa pakiwari ba ninyo, yung nasa konstitusyon natin, yung sinasaad paulit-ulit ng ating Professor Medina, Article 3, Section 2, na kinakailangan may arrest warrant issued upon discovery of probable cause by a judge, a Filipino judge. President is going up the tube. Doon sa mismong junction ng tube at saka yung moving junction sa ng tube. He was already met by PG, who attempted to read him his rights. Okay. And they said, wag na, pababayin natin ang tension doon na lang sa 250th. Okay, so they attempted to read him his right. And dala nila yung warrant nun, hindi ba? Yes, sir. Dala na, sir. Dala na nila? They will not. So yung go out issue of na the plane. walang dala, that's not true kasi dala nila. Hindi sila lalabas sa plane, sir. Yung kondisyon nila, hindi kami lalabas sa plane pag wala yung warrant. So that's yung warrant. Okay. Yes, sir. So did you or any of the people who were serving the warrant explain to him the elements of the crime? Yes, sir. The whole So warrant was already given to them. So just because it's simple naman, what are the elements of the crime against humanity na may murder? At the time, sir, it was not me who attempted the reading of the rights. It was the prosecutor general. Yes, sir. But sabi mo, you know the elements of the I read to him in toto what was written on the warrant, sir. I read the warrant. Wala doon yung elements of the crime. We did not say that I know the elements, sir. I just Yes. read to him exactly So- the charges in accordance with what is written in the Yes, sir. warrant. I'm not arguing on the opinion and the legal kasi ito factual pa lang. But my point is, when you arrest a Filipino citizen for theft, for inciting to sedition, etc., meron po tayong legal maxim that ignorance of the law is not an excuse thereof. So, we are, as Filipino citizens, dapat alam natin yung law. Diba? Pero hindi siya binigyan ng enough time or enough opportunity before a Philippine judge. Aren't we denying him due process? Because pagdating dun sa foreign court, as SOJ said correctly, and I agree with him, iba language, iba proceeding. So citizen, doesn't he have the right under the Constitution to be judged first by Philippine law before tribunal to face what their interpretation of the law is? If I may answer, Your Honor, if you look at the consistent policy of the Constitution, when there is a deprivation of liberty, the consistent policy of the Constitution is to involve the judiciary. The exclusion, complete exclusion of the judiciary in the deprivation of liberty of any citizen is anathema to the principles of the Constitution. And you can see that in the different provisions of the Constitution. You can see that in the requirements for the warrant of arrest, due process, liberty of abode, criminal proceeding, criminal due process, even in the period when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended, the Constitution mandates the government to file charges against the person. So, Last two. Of course, you can Ma'am, can we... to PRRD at the time he was arrested. Tanungan, di ba? May sinasabi si Attorney Medialdea na hindi daw pinakita sa Pangulo. But,
May sumagot. Si General Torre, mukhang kabisado niya. Siya yung nasa video eh. Hindi. Yung warrant nung natanggap niyo yung warrant, naipakita ba yung ICC warrant sa Pangulo, kay Pangulo Duterte? Pinakita ba ninyo sa kanya? Resto siya, di ba? Obligado kayo magpakita ng warrant. Yes, ma'am. Anong pinakita nyo? Right at the tube, ma'am, the Yusek Nikiti, together with PG Fadulyon, together with me, gave them the electronic copy through retired General Monteagudo, ma'am, because that's their condition. They don't recognize the diffusion order. They really want to have a copy of the warrant. That's why soft copy was given to them on the tube. And a hard copy was printed and later on received by Attorney Delgra in the 250th wing, sir. 250th wing, ma'am. May pagkakataon ba si former president na basahin to? Kasi ang pagkaintindi, hindi. Tingnan natin muna yung video kasi mas maliwanag doon. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Pag umaresto ka ng tao, pag Ninyo, hindi naman kailangan yung warrant eh, kaya hindi ninyo pinakita. Tama po ba yun? ma'am, that is a very, very different interview in the aftermath. But I'm talking of Anong pinag-uusapan sa interview? and I'm talking about we have already veered on the general rules on the warrantless on the service of the warrants, because during the time and up to this time there are still a lot of people saying that I'm wrong in there, that you cannot arrest a person with a warrant that you know as a person as a warrant, yet you cannot serve it without the physical warrant. So all the lawyers know here Diba ang sabi, there. kailangan ng warrant as soon as practicable. At hinihingi talaga ni former president. Di ba hinihingi niya? Hinihingi ng abogado niya, asan yung warrant? Tama, di ba? Hinihingi Yes, nila. ma'am. Anong pinakita nyo? We gave them the electronic copy of the warrant and it was given to them by Yusek Nikiti together with PG Fadulyon. It was received by Yung General warrant, anong klase yung itsura ng warrant? ICC, Interpol? It's a ICC warrant, ma'am. ICC warrant. Yes, ma'am. Directed to the Interpol. That was the attachment of the diffusion order. Pero ayon sa ating batas, di ba? Napakaliwanag naman na yung court o judge, kinakailangan Pilipino. Di naman sakop nun yung Interpol, yung ICC. Bakit naging warrant rin sa Pilipinas yun? To defer the answering to that question to the DOJ, ma'am, because I was with the DOJ during the time, and it was the DOJ. Hindi, nandun si Prosecutor Fadulyon eh. Ikaw naman Yes, punasan ng Miranda rights, hindi man lang yung prosecutor. Tinikoberan mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. Ma'am, we're talking in the tube. Hindi, sinabi mo kasi, ang liwaliwanag, sinabi mo, hindi naman kailangan ng warrant eh. It's a different matter, ma'am. Altogether different matter. Bakit? Ilang warrant ba yan? One warrant, but different. That question on the interview is a different situation, ma'am. Kasi ang liwaliwanag, sinabi mo, hindi naman kailangan ng warrant eh. It's a different matter, ma'am. Altogether different matter. Bakit? Ilang warrant ba yan? One warrant, but different. That question on the interview is a different situation, ma'am. So, kailan mo pinakita yung warrant? Yung sinasabi mo electronic copy? The first time, ma'am, it is not At kanino? me. It was not me who showed the warrant. It was Yusek Nikiti together with PG Fadulyon, together with me, there in the tube of the plane. The former president is still there inside the plane. It was given to retired General Monteagudo, who is with the party. And because during the time, E.S. Medjaldea and the wife and Attorney Delgra had already
went back inside the plane and told us, hindi kami lalabas kung wala kayong maipakitang warrant. Kaya nga, the accused finally shown the warrant of arrest. Diba? Soon as practicable ang sinasabi. Kaya kita mismo kay former president. I believe the electronic copy is already acceptable now in the rules of court. Yun na nga, pero pinakita mo ba kay Presidente Duterte? It was not me who they invited inside the plane. It was the PCTC through General Alcantara, whom they invited inside the plane, showing to them and explaining to them the warrant. Okay, mga friendship. Nakita nyo yung ano, no? Ginamit pa ni Senator Amy Marcos yung video ni General Torre about dun sa pag-aresto sa isang tao, about sa warrant of arrest. Parang ginagawa niyang sample. Then, tignan nyo na lang ha, bakit kailangan niyang i-compare? Diba? Yung nangyari yun sa kaso na ni FPRRD, ni Duterte. Bakit kailangan niyang, bakit yung kaso, yung pag-aresto ba kay Duterte kapares ang ginawa ni na General Torre doon? Diba, hindi naman ganun. Of course, magkaiba yun. Paulit-ulit yung tanong niya, parang nakakasawa na siyang pakinggan, di ba? Nakakasawa na yung mga yung mga tanong niya, parang pinagpipilitan niya kay General Torre na bakit yun ganun ang bakit, di ba sinabi mo yun na tungkol sa yung walang warrant of arrest na yun. Ikinukumpara niya yung pagkaka-aresto kay President Duterte ay former president, 'di ba? Na samantalang yun nga sinasabi ni General Torre na perfectly illegal, 'di ba? Na walang warrant of arrest. Arestuin mo isang tao tapos wala kang dalang warrant na ando na sa presinto ang warrant. Talaga namang illegal 'yun. Para bang ikinukumpara ni Senator Amy Marcos na wala silang dalang warrant para kay Duterte, kaya parang illegal ang ginawa nilang pag-aaresto. Samantalang paulit-ulit naman ring ini-explain sa kanila na yung about doon sa mga warrant of arrest na yun, na kung sino ang may dala, pinakita kay FPRRD. Kaya lang hindi na nga lang naman niya nabasa, 'di ba? Dahil 15 pages daw. Yun naman ang laging paulit-ulit ding tinatanong ni Senator Amy Marcos, para siyang sirang plaka, sirang palaka. Tingnan nyo, mayroon pa siyang tanong ilang warrant ba yan? Anong ibig niya sabihin doon? Kasi parang ang gulo, 'di ba? Kung isipin nyo, mga friendship, parang ang gulo. Ilang warrant ba yan? Natural sa isang tao na nagkasala, isang warrant. Ano ba ang... Pero iba-iba ang kaso nun. Iba-iba yung ng pagbibigay ng warrant of arrest, di ba? Iba naman itong kay FPRRD, kay Duterte, iba naman yun Iba naman yung kinukumpara niya, ipinakita niya sa video ni General Torre. Iba yun, di ba? Bakit kailangan niya ikumpara doon kay former Duterte? Yung mga nangyari doon, iba naman si former Duterte doon sa sinasabi na yun ni General Torre. Parang nakakabingi na yung mga ginagawa ni Senator Amy. Akala man niya nakakatuwa siya. Hindi niya ba inisip yun? Tumatakbo pa naman siya, nangangampanya siya, tumatakbo siya sa pagiging senator. Mananalo ka pa kaya? Ako, number 1 na, hindi na kita iboboto. Siguro pwede mo pa iboto si Senator Bato. Pero hindi ikaw. Kasi anong klase kang kapatid? Ano bang ginawang pagkakamali sa'yo ng kapatid mo? Ng ading mo? Ha? O baka nagpapalakas ka? Nagpapalakas ka sa mga Duterte? Titingnan natin yung talagang kulay mo, Senator Amy, kung anong klase. Kung sa pula, sa puti ka ba talaga? Ang hirap nyong intindihin. Ito si Senator Cayetano, halos siya nangingibabaw lahat Siya ang tanong ng tanong, siya ang parang pinagpipilitan nilang mali talaga yung ginawang pag-aresto kay FPRRD. Ay nako, parang ang hirap bigyan ng
Kumbaga sa words, napakahirap ipaliwanag. Pero, ang totoo nun, may paliwanag naman na ang ating mga resource person, ating mga kapulisan, di ba? Pinaliliwanag nila ng maayos, pero pilit nila itong parang binabaluktot nila. Yung matuwid na explanation, binabaluktot nila, ibinabalik doon sa unang mga katanungan nila. Tama ba yung ginagawa nila? Ano bang saysay ng pagpapatawag nila ng Senate hearing na yan na ganyan? Magpapatawag ng Senate hearing, hindi na lang niya alamin muna kung ano ba talagang nangyari, kung totoo ba yung mga warrant of arrest na yan. Pinapakita lang niya sa tao na talagang nasa pula sa puti siya, di ba? Nasa pula siya, parang ganun. O di ba, sinabi na nga, hindi raw nga sila susunod, di sila lalabas hanggat wala silang lalabas na warrant. O so may ibinigay silang warrant. Pinakita kay Kitty Duterte, di ba, pinaliwanag naman ni General Torre. Kanino niya ipinakita yung warrant, pati kay former Duterte, pinakita nila yun. Hindi nga lang nabasa dahil napakaraming pages. Siyempre, yun ang explanation dun. Pero sasabihin, tatanungin pa ba naman na, in-explain ba ninyo? In-explain, parang si Cayetano, kung ano-anong mga elements yung mga tinatanong niya, mga elements ng ano. Pabalik-balik na mga katanungan, lahat yun sa mga resource person niya. Pero tingnan naman ninyo, mga smarty naman yung mga resource person natin, di ba? Mga resource person nila. Itong mga DOJ secretary natin, General Torre. Lahat naman ng katanungan nila, nasasagot naman sila. Hindi naman na naghahanap ng sagot sa ulap. Hindi naghahanap ng sagot sa mga kabi-kabilang mga bulong-bulong, di ba? Sila naniniwala sa chismis. Etong mga ito, syempre, alam nilang ginagawa nila. Kasi sa trabaho nila yan eh. Trabaho lang yan, walang personalan. Alam nyo, mga friendship, hindi ko rin maintindihan eh, no? Ba't ginagawa ni Senator Amy ito? Hindi natin alam kung ano talaga ang motibo niya, kung ano talaga ang purpose niya. Diba? Kung bakit naman na nagkataon pang presidente na ngayon ang kapatid niya, hindi. Ganun ang nangyayari, parang mas kinakalaban pa niya. Tama ba yun? Kasi, bakit ba ayaw na lang nilang ipaubaya sa Interpol, sa ICC, yung mga nangyayari na yan kay former Duterte, di ba? Kasi, ayun na yun eh. Nagkasala siya, so papanagutin sa kasalanan. Kailangan maparusahan siya. Ganun lang yun. Hay nako. Ang hirap nga naman kapag mga taong mahihirap, hindi nabibigyan ng katarungan ang mga hinaing nila. Pero pag yung mga taong popular, mga kilala, may pera, yun ang nabibigyan ng mga katarungan kahit nagkamali na, pilit pa rin nilang itinutuwid. Diba? Kaya nga mabuti na lang nagpapasalamat tayo at merong Interpol at merong ICC. At least kahit paano mabibigyan ng katarungan yung nangyari no sa EJK, sa drug on war na yun ni Duterte, diba? Ni former Duterte. Kasi kung walang Interpol, walang ano mangyayari? Wala na. Hanggang ganito na lang ang mga Pilipino. Hanggang sa iyakan na lang yung mga namatayan ng mga kahit hindi drug addict, si pinagpapalagay na addict, mga inosenteng nadadamay sa EJK, mga addict na. At least, kahit papano, meron din palang International Criminal Court na kahit papano nagmamalasakit at kinikilala ang human rights, di ba? Na mabigyan ng katarungan yung mga ganong klaseng mga kaso sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong bansa, sa buong mundo. Hindi lang naman sa Pilipinas ginagawa 'yun, kahit sa iba-ibang bansa, 'di ba? Kasi International Criminal Court nga 'yan.
buti nga meron yun eh. Kung wala, imagine na lang natin, ano na lang nangyayari kaya ngayon? Sila lang ang may boses. Kasi silang nananaig eh, parang yung law sa kanila, wala lang, nandyan lang sa gilid. Sa tabi-tabi na, sa kamay lang, di ba? Kaya kahit na anong gawin nila, parang silang nasusunod. Kasi sila ang silang gumagawa ng law. Silang mga law makers sila. Kaya na nga lang, nagpapasalamat na lang tayo mga friendship, di ba? Dahil yung House of Representative talagang magagaling, matatalino. Kahit paano hindi sila nagpapadala sa mga ganun-ganung mga popularity. Basta't nagkasala ka, at least may pruweba sila, may proof sila. Lahat na ipakikita nila yan. Kaya nga may impeachment kay VP Sara, di ba? Kay VP Duterte. Kaya nga may impeachment kasi napatunayan na yun eh. Ngayon, si VP Sara, hindi niya mapatunayang wala siyang kasalanan kasi ayaw niyang sagutin yung mga katanungan sa kanya kung nasaan niya dinala yung confidential fund na milyon-milyon. Kaya, dapat lang yun. Nagkasala siya, di pagbayaran rin niya. Okay, well, mga friendship, hanggang dito na lang naman po muna si Angelita, and magkikita po tayo sa susunod nating mga video dito lamang rin po sa ating mga mata ni Angelita. And of course, sana ay huwag niyong kalilimutang mag-subscribe at mag-likes at i-click na rin ninyo ang bell para naman updated kayo sa lahat ng ating mga videos na darating. Well, mga friendship, magsisay goodbye na po tayo sa inyo, ha? Okay? Alright? Goodbye, mga friendship. Goodbye, mga friendship. Sus! Adios, mos buenos, mga sabaka. Adios, mos buenos, kitango subundeya. And Oribor Mesames, Arabaradichi, bye-bye, mga friendship. I'll see you next sa sunod ko mga video. Bye!